Positive, boss. Siya nga ang kausap ngayon ni ma'am. Umigpit ang hawak ni Colton sa phone at nagngangalit ang ngipin na ilang beses napamura ng marinig ang sinabi ng isa sa tauhan niyang nagbabantay kay Denise. Damn! Bakit hinayaan niyong makalapit sa asawa ko? I told to all of you to stop that damn bitch to get near at my wife. Mga walang silbi. Sa sobrang galit niya, baka makapatay siya ng tao. Mabilis niliko niya ang sasakyan para balikan ng asawa niya. That bitch! Talagang sinusubukan nitong pasensya niya. Talagang nagawa pa nitong magpakita sa asawa niya kahit kaaalis lamang niya. Masyadong desperada. Boss, umalis na siya. Damn! Malakas niyang hinampas ang manibela sa narinig. Hayop ka talagang babae ka. Mas lalo na siya nakaramdam ng galit dito. Dahil sa mga oras na ito'y baka kung ano pang nasabi ng babaeng yan sa asawa niya. Muli niyang hinampas ang manibela. Damn you, Kyle. Pam? Napapitlag siya nang biglang hawakan ni Colton ang mukha niya. May sinasabi ka ba? Umayos siya ng upo at saka ngumiti ng pilit dito. Hindi maalis sa isip niyang nalalapit na pagkikita nila ng ate Kyle niya, kaya hindi niya napansin na may sinasabi pala ito sa kanya. Nakita niya kung paano nagtiimbagang si Colton habang nakatingin sa kanyang seryoso ang mga mata nito. Pam, may tiwala ka naman sa akin, di ba? Natigilan siya sa tanong ni Colton sa kanya, pero agad din naman tumango siya rito. Siyempre naman may tiwala ako sa'yo, kaya nga magkasama na tayo ulit ngayon, di ba? Marahan niyang pinisil ang pisngi nito. Nasa sofa kasi silang dalawa habang nanonood. Inawakan ni Colton ang kamay niya at hinalikan. Saglit pang dumaan ang takot sa mga berdeng mata nito na hindi niya alam kung para saan. Promise me, Pam? Muling hinalikan ni Colton ang kamay niya. Sa akin ka lang maniniwala kahit ano mangyari. Marahan siyang tumango kaya mahigpit siyang niyakap ni Colton na ginantihan naman niya. Salamat, Pam. Sambit ni Colton at tila ba nakahinga ng maluwag sa sinabi niya. Lumayo siya at mahinang hinampas ang malapad itong dibdib. Basta ba tuparin mo rin ang pangako mo sa akin? Hindi mo na ako sasaktan, Colton? Tumatawang sabi niya. Natigil siya sa pagtawa na mapansing biglang nag-iwas ang tingin si Colton sa kanya. Tumayo ito at saka tinalikuran siya. Hindi na kita sasaktan, Pam. Kung sakaling masaktan man kita, para din sa atin iyon. Makahulog ang sabi pa nito bago tuluyang naglakad na papalayo. Naiwan siyang naguguluhan. Anong ibig nitong sabihin? Bakit may pakiramdam siyang may ibig sabihin ng mga salita na binitawan nito ngayon? Ngayon sila magkikita ng ate Kyle niya. Tinaon niya talagang wala si Colton ngayon. Nagpaalam tong may kailangan ay sikasuhin ngayong araw. Nang makababa ng tricycle, mabilis siyang nagbayad. Bumuga muna siya ng hangin bago pumasok ng mall. Dahil linggo ngayon karamihan ng tao, pero hindi naman kasing dami katulad ng sa Maynila. Dito kasi sa isla, hindi naman ganun karami ang mga tao. Na makita niyang restaurant na nakasulat sa papel na galing dito, pumasok kaagad siya. Katulad ng nakasaad sa sulat sa restroom siya kaagad nagpunta. May pagtataka man kung bakit siya pupunta doon, sumunod na lamang siya. Muntik pa siyang mapatili nang may humatak sa kanya. Ano ba, Ate Kyle? Tinakpan nito ang bibig niya. Shhh! Mahinang sambit ito at saka tumingin sa paligid. Gusto ko mag-usap tayo ng walang nakabuntot sa'yo. Nakabuntot? Magtatanong pa sana siya nang hilain siya nito papasok sa isang bakanting cubicle. Suotin mo yan. Sabi nito sa kanya sabay bato ng isang supot na may laman. Teka nga, bakit ko naman isusuot to? Tsaka hindi ako nakipagkita sa'yo para magsukat ang damit. Pwede ba, Denise? Sundin mo na lang ang utos ko sa'yo. Tsaka hindi naman tayo mag-uusap dito dahil baka masundan ka pa nila. Suotin mo na yan at nang makaalis na tayo. May ines sa boses na utos ng kapatid niya. Gusto niya sana magtanong pero mas pinili lang niya ang sundin ang iniutos nito sa kanya para matapos na nga sila sa dapat nilang pag-usapan. Isang itim na jacket na may kalakihan, isang itim na cap at itim na face mask ang pinasuot ito sa kanya. Nakakapagtaka man hindi na siya nagtanong pa. Tumingin siya sa suot ng article niya. Katulad niya, ganon din ang suot nito. Daig pa nitong nagtatago sa isang tao na naghahanap dito. Hindi man ganito manuot ang kapatid niya, ito kasi ang tipo ng babae na kung magsuot ay halos wala nang tinatakpan. Sumunod ka sa akin, Denise. Saan? Ines na sumunod na lamang siya rito nang nagmamadali na itong lumakad papaalis. Sa pagmamadali pa niya ay may nakabangga siya na isang malaking lalaki na nagpalingalinga na tila ba may hinahanap. Sorry, inatak siya ng kapatid niya kaya hindi niya na nagawa pang humingi ng paumanhin. Nang may duwang taxi, pinara agad yon ng article niya at saka sila sumakay. Hanggang sa bumaba sila sa isang restaurant.
Pagkatapos magbayad ng kapatid niya ay agad na bumaba sila at pumasok doon. Muntik pa siyang madapa dahil may naapakan siyang maliit na bola na sigurado siya na laruan ng bata. Mabuti na lang at mabilis siyang nakahawak sa upuan. Naku, pasensya na. Ingi ng pasensya ng isang may katandaang babae nang makalapit sa kanya. Dinampot ito ang maliit na bola at saka umalis. Nakangiting tumango na lamang siya sa matanda at saka nagmamadali na sinundan ng kapatid niya. Sa pinakasulok na parte sila umupo ng ate Kyle niya. Nakaharap sila sa isa't isa. Tinanggal na ate Kyle niya ang suot na backcap kaya ganoon din ang ginawa niya. Tumingin ng diretso ang kapatid niya sa kanya. Katulad ng sinabi ko sa'yo, iwalayin mo si Colton, Denise. Huwag paligoy-ligoy na sabi nito. Ito na naman sila. Sigurado siya na mauwi lang sa pagtatalong pag-uusap na ito. At katulad nga rin ng sagot ko sa'yo, ate Kyle, hindi ko hiwalayin ang asawa ko. Matapang niyang sagot. Nakita niya kung paanong tumalim ang mga mata nito. Nakipagkita lang naman ako sa'yo dahil gusto kong sabihin na tama ng pagpunta mo sa bahay. Tama ng pagsulpot mo sa kung saan. Saan para lang sabihin sa akin ang bagay na yan. Gusto niyang isampal dito. Na kahit anong gawin ito'y wala itong mapapala. Kasi kahit ano pang sabihin mo, hindi ko siya iiwan. Katulad ng gusto mo. Mahal ko ang asawa ko kaya bakit ko siya iiwan? Napangiti siya na maisip si Colton. Tama. Mahal na mahal niya ang asawa niya. Mahal? Pinapatawa mo ba ako, Denise? Di ba gusto mo siyang takasan noon? Tapos sasabihin mo sa akin ngayon na mahal mo siya? Tama ito. Gusto niyang takasan noon si Colton pero hindi dahil sa hindi niya ito mahal, kundi dahil sa nalaman niya na panluloko at panggagamit ito sa kanya noon. Pero noon pa yun eh. Hindi pa ngayon. Please, ate Kyle. Sana ito na lang huling pagpunta ka sa bahay. Tigilan mo na ako. Hindi ko susundin ang sinasabi mo dahil lang kapatid kita. Maging masaya ka na lang para sa akin. Kasi ako masaya na ako ngayon. May pagmamakaawa sa boses na pakiusap niya rito. Kapatid niya ito kaya umaasa siya na baka mapapakiusapan niya ito. Nagulat siya nang biglang tumayo ang ate Kyle niya at malakas si binagsakang kamao sa lamesa. Hiwalayan mo si Colton dahil sa akin siya. Nanilisik na ngayon ang mata ng kapatid niya. Napanganga siya sa gulat. Ano daw? Teka, mukhang nabibingin na yata siya. Narinig mo ba ako, Denise? Sa akin si Colton. Halos patay na siya sa pamamagitan ng tingin ng kaharap niya. Ngayon malinaw na. Hindi siya nabibingi dahil yun talagang sinabi ng kapatid niya. Teka, sino ba to para ang kilin ng asawa niya? Ang kapal na mukha mo para ang kilin ng asawa ko. Nagsimulang umusbong ang inis sa dibdib niya. Ikaw ang makapal ng mukha. Inagaw mo siya sa akin. Napamaang na lang siya sa sinabi nito sa kanya. Sanay siya sa matala sa dila ng kapatid niya. Ito ang tipo ng taong walang pakialam kung makasakit ng mga salitang binibitawan nito sa ibang tao. Ambisyosa at mapagmataas ito. Pero gayon pa man di niya inaasahan ang sinabi nito ngayon. Prank ba ito? Wala akong inaagaw sa'yo, ate Kyle. Asawa ko si Colton at wala akong natandaan na inagaw ko siya sa'yo. Pilit niyang pinapakalma ang boses niya kahit gustong gusto niya na itong sigawan. Hindi ba ito nahihiya sa mga sinasabi? Bakit ba hindi mo na lang sila hiwalayan? Hindi ka naman niya mahal. Tuluyan ang napati ng pasensya niya at galit na tumayo. Tumahimik ka na. May galit sa boses sa sabi niya. Pero parang tuwa pa ang kapatid niya sa naging reaksyon niya dahil malakas na humalakak ito. Bakit nagagalit ka, Denise? Kasi totoo ang sinasabi ko. May mapang-uyam lang isi sa labi na inilapit ng kapatid niya sa mukha niya. Hindi ka niya mahal. Tama naman ako, hindi ba? Pakiramdam niya'y namumula ang mukha niya sa sobrang galit. Oo, di pa sinasabi ni Colton sa kanya na mahal siya nito. Pero naniniwala siya na balang araw, darating din ang araw na iyon. Pero hindi niya matatanggap na pinapamukha pa sa kanya iyon ng walang hiya na kapatid niyang nasa harapan niya ngayon. Wala pa rin tong pagbabago. Napakakapal pa rin ang mukha nito at napakawalang hiya. Wala nang patutunguhan ng pag-uusap nilang ito. Mas mabuti pa umuwi na lamang siya. Baka hindi siya makapagtimpi at makasakit na siya dahil sa sobrang galit. Ayaw naman niyang mangyari pa iyon. Matagal na nga silang hindi nagkita tapos ganito pang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Walang hiya talaga to kahit kailan. At base nga sa sinabi nito, isa pala ito sa mga babae na nagkakandara pa sa asawa niya. Ang landi talaga ng kapatid niya. Kaasar. Ang asawa pa talaga niya nagustuhan. Akmang aalis siya na magsalita pa ang ate Kyle niya. Kawawa ka naman, Denise. Hindi ka na nga mahal, nagawa pa niya akong tikman. Natigil siya sa paghakbang. Marahas na nilingon niya ito. Sana mali lang ang narinig niya. Malanding tumawang kapatid niya dahilan para mapatingin sa kanilang ilang customer. Tama nga narinig mo, Denise.
May nangyari sa amin ng asawa mo. Malakas na sinapak niya ito. Sa pagkakataong to, hindi niya na napigilan pang sarili. Galit na galit siya. Ganyan ka ba talaga kadesperada? Kung ano na pang sasabihin mo para nang makuha mong gusto mo. Tumingin siya sa kamao na masakit. Kahit kamao ko nasaktan dahil sa kakapalan ng mukha mo. Nagulat siya nang nagawa pa nitong ngumiti kahit na may dugo na sa gilid ng labi nito. Sa ganitong sitwasyon kasi siguradong gumanti na ang kapatid niya. Kaya nakapagtatakang nagawa pa nitong ngumiti ngayon sa kanya. Desperada? Sige, sabihin na natin na oo. Desperada ako. Pero, hindi ako nagsisinungaling, Denise. Gusto mo ng patunay? Tinaas ng ate Kyle niya ang kamay sa ere at sabay na pumitik. Nababaliw na ba to? Anong patunay naman ang meron to? Hindi nagtagal nakita niyang matandang nakita niya kanina. Ang matandang dumampot ng maliit na bola. At sa pagkakataong tumikarga na itong bata nang lumapit ito sa kanya. Umabang ang labi niya na makita ang batang karga nito na sa tingin niya nasa edad 2 o 3 taon. Mula sa gwapo nitong mukha hanggang sa nataon ng atensyon niya sa kulay berde nitong mata. Hindi niya nagawang magsalita pa at kusa na lang tumulo ang luha sa mga mata niya. Kung panaginip lang ito, sana'y magising na siya sa bangungot na ito. Tinakpan niyang bibig habang patuloy sa pag-agos ang masaganang luha niya. Hindi niya alam kung bakit hindi niya mapigilan ang pagluha niya habang nakatingin sa batang nasa harapan niya na ngayon. Dahil ba sa kamukhang kamukha ito ni Colton? O dahil maaaring may katotohanan ang lahat ng sinasabi ng kapatid niya? Nang akala namin patay ka na, nagkaroon kami ng relasyon. Pero dahil bumalik ka pa at iniwan niya kami ng anak niya, ngayon sabihin mo sa akin, Denise, sino ang mga agaw? Hindi ba ikaw? Sumilay ang ngisi sa labi ng kapatid niya na makitang mas lalo siyang naiyak. Inagaw mo siya sa amin ng anak ko, Denise. Masaya na sana kami pero buhay ka pa pala. Nangihinang napaupo siya habang patuloy sa pag-iyak. Hindi niya magsalita habang nagtingin sa batang nasa harapan niya. Ngayong nakita at nalaman mo na ang dahilan. Hiwalayin mo siya, Denise. Para sa amin ang anak ko. Para sa amin ang pamangkin mo. Gusto ko nang mabuo ang pamilya namin kasama ni Colton. Hindi namin mabubuo hanggat hindi mo siya hinihiwalayan at binibitawan. Dagdag pa ng kapatid niya. Hindi niya magawang magsalita dahil talagang pag-iyak na lamang ang nagagawa niya. Puro ng sakit ang dibdib niya. Hindi niya alam kung paano pa siya nakauwi ng bahay sa kalagayan niya. Pagdating niya roon, inabutan niya si Colton na puno ng pag-aalala ang mukha habang naghihintay sa kanya. Halata ang gulat sa mukha nito na makita ang ayos niya. Magulo ang buhok niya at halata na galing sa pag-iyak ang mga mata niya. Pam? Mahigpit siyang niyakap ni Colton na makalapit na ito sa kanya. Hindi siya sumagot at mabilis na naitulak ito papalayo sa kanya. Nakalarawan ng pagtataka sa mga mata nito dahil sa ginawa niya. Gusto niya kaagad tanongin ito. Bakit? Bakit paulit-ulit nito na nagagawang saktan siya? Hindi pa ba sapat ang sakit na binigay nito sa kanya noon? Yumuko siya at halos durugin niya na ang labi para lang mapigilan ang pagtulo ng duha. May mga tanong ako sa'yo. Nagsimulang mabasag ang tinig niya. Sagutin mo ng totoo, Colton. Nakita niya kung paanong bumukas ang takot sa mata nito. Saglit saka mabilis at tumango. Alam niya na masasaktan ito sa isasagot niya. Pero may parte sa puso niya na umaasa. Umaasa na kahit kaunti itatanggi nito ang lahat. Na baka nagkataon lang nakamukha nito ang bata at wala talaga itong anak sa kapatid niya. Niloloko mo ba ako? Tumingin siya ng diretso sa kulay berde nitong mata. Mabilis nang naumiling si Colton. Kahit kailan hindi kita niloko. Pam, bakit ganon? Ramdam niya na nagsasabi ito ng totoo. O baka dahil mahal lang niya ito ng sobra kaya't yun ang gustong paniwalaan ng utak niya. Tumingala siya at pilit na pinipigil ang luha. Akmang lalapitan siya nito pero mabilis siyang umatras. May anak ka na ba? Natigitan si Colton sa narinig. Nakita niya kung paano rumihistro ang pagkabigla sa mukha nito. Denise! Tinaas niyang kamay na magtangka na naman tong lapitan siya. Sagutin mo ang tanong ko, Colton. May anak ka na ba? Ilang beses na paranok si Colton at tila hindi makapagsalita habang nakatingin lamang sa kanya. Tuloy nang tumulo ang luha niya nang makita ang sobrang sakit na nararamdaman niya. Napaluhod siya at napakagulhol pa ng iyak. Sa sobrang lakas ng iyak niya, sigurado siya na baka dinig ng buong ista iyon pero wala siyang pakialam. Sa ikalawang pagkakataon, winasak itong puso niya. Malakas niyang itinulak si Colton nang yakapin siya nito. Ang sabi mo sa akin, hindi mo ako lolokohin.
Nangako ka na hindi mo ako sasaktan, Colton, pero ano to? Sobrang sakit. Umasa siya na balang araw, matutupad ang pamilyang gusto nilang mabuo. Pero hindi pala mangyayari yon dahil meron na ito at sa kapatid pa talaga niya. Pumaling ang mukha ni Colton sa lakas ng sampal niya. Napakasinungaling mo. Naniwala ko tagtiwala sa'yo. Denise! Lumuhod pa si Colton sa harapan niya at pilitan niyakap siya kaya naman pinagsusuntok niya ang dibdib nito. Sinungaling ka! Agulhol na sambit niya. Sabihin mo nga sa akin, may nagawa ba akong kasalanan sa'yo? Bakit mo ba ako ginaganito? Sa sobrang sakit parang gusto niya nang mamatay. Nagmahal lamang siya. Yan ang palagi niyang sinasabi sa sarili niya. Pero sadyang malas yata talaga siya dahil palagi na lang siyang sinasaktan ng mga taong mahal niya. Pero hindi niya lubos maisip baka sa dinami-rami ng tao. Bakit sa kapatid pa niya? Ang akala niya may pag-asa pa sila pero ngayon alam niyang wala na talaga. Ang akala niya talaga hinanap siya nito nung mawala siya. Pero nagpakasasa pala ito sa piling ng malanding kapatid niya. Akala niya tutuparin ito ang pinangako sa kanya. Akala niya bubuo sila ng pamilyang magkasama na magkakaroon pa sila ng maraming anak. Pero hindi pala. Mas lalo siyang mapahagulhol na makitang bata kanina. Hanggang ngayon, hindi pa rin maalis sa isip niya ang gwapong mukha nito at ang lungkot sa mata nito. Malakas ang pakiramdam niya na kaya malungkot ang mata ng batang iyon dahil hindi nito kasama ang ama nito. Denise, makinig ka muna sa akin. Maghiwalay na tayo, Colton. Ayoko na. Sawang-sawa na ako. Humihikming sambit niya. Umiling si Colton na may takot sa mata. Inawakan nito ang kamay niya at saka hinalikan. Denise, please, pakinggan mo naman ako. Tumingin sa ritong puno ng luha ang mga mata. Punong-puno ng galit ngayon ng puso niya. Tama na, Colton. Bumalik ka na sa anak mo. Huwag mo na akong pahirapan pa. Mabilis na umiling si Colton at saka mahigpit na yumakap sa kanya. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. No, Colton. Ayoko. Hindi tayo maghihiwalay, di ba? Pagsamo sa boses ito, mas lalo pa siyang napaiyak. Hindi niya akalain na sa ganitong katapusan din pala sila mauwi ni Colton. Akala niya kasi magkakaroon na ng ganitong happy ending, pero hindi pala. Humiwalay si Colton sa kanya, tinawakan ang mukha niya. Sa unang pagkakataon nakita niyang lumuha ito. Sa unang pagkakataon nakita niya na puno ng luha ang mga mata ng lalaking mahal na mahal niya. Gusto niya iyong punasan. Gusto niya itong yakapin at patahanin, pero hindi niya magagawa dahil nanging ibabaw ang galit niya rito at sa kapatid niya. At awa naman para sa bata. Pam, wag naman ganito. Nagmamakaawa ako sa'yo, huwag mo akong iiwan, please. Hindi siya nagsalita at tumayo na, pero yumakap si Colton sa tiyan niya habang umiiyak. Denise, please don't leave me. Ipapaliwanag ko sa iyong lahat. Kahit nanghihina siya ay nagawa niyang alisin ang mga braso ni Colton sa tiyan niya. Gusto ko ng annulment sa lalong madaling panahon, Colton. Tapusin na natin lahat ng koneksyon na meron tayo. Umiiling ang luhang mukha ni Colton habang nakatingin sa luhaan ng mukha niya. Denise, go back to your son, Colton. Ayoko na makita ang mukha mo kahit kailan. Matigas na wika niya. Kailangan niyang gawin to dahil ito makakabuti sa lahat. At saka si Rana, ang tiwala niya sa lalaking minamahal. Sirang-sira na. Lumuhod si Colton sa harapan niya. Hindi ko kaya, Denise. Mahal na mahal kita. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang katagaan na matagal niya nang hinihintay ay narinig niya na ngayon. Sa lalaking mahal na mahal niya. Nagsimula na namang tumulo ang mga luha niya. Bakit ngayon mo lang sinabi yan, Colton? Bakit ngayon lamang kung kailan huli na ang lahat? Napahagulhol na naman siya. Masaya na masakit. Masaya dahil sa wakas narinig niya na mula sa labi nito. Pero sobrang sakit din dahil pakiramdam niya ay isang pamamaalam na lamang ang salitang iyon sa mga sandaling ito. Mahal na mahal kita, Colton. Pero hanggang dito na lamang tayo. Ramdam niya ang mahinang pag-iyak ni Colton. Hindi niya alam kung bakit nangyayari ito sa kanya. Gusto niyang higpitan ng kapit rito dahil mahal na mahal niya ito. Pero kapag naalala niyang mukha ng anak nito, ay hindi niya magawa pang kumapit kahit mahal pa niya ito. Hindi niya maatim na agawan ng ama ang isang walang kamuang-muang na paslit. Please let me explain, Denise. I will tell you everything. Pagmamakaawa ni Colton habang nakaluhod pa rin sa harapan niya. Bakas ang sakit, takot at lungkot sa mga berdeng mga mata nito. Palayain mo na ako. Kung talagang mahal mo ko, papalayain mo na ako katulad ng gusto ko. Inalis niya ang pagkakayakap nito sa kanya.
Bukas gigising siya na wala ng asawa niya. Wala ng lalaking mahal na mahal niya. Wala na ang lalaking dahilan ng pangarap niya na magkaroon ng masaya at malaking pamilya. Mahinang hinampas niya ang dibdib. Nahihirapan siyang huminga dahil sa matinding pag-iyak. Bakit pakiramdam niya wala siyang karapatan na sumaya? Isinumpa ba siya? Lumakas ang hagulhol niya na marinig ang pag-alis ng sasakyan ni Colton. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso niya. Wala na.